Pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magsimula ng gawain ng Diyos, sa mga oras po na to, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita, paalalahanan ng iyong mga salita, palakasin ng iyong mga salita, Panginoon, at ikaw ang maglagay sa puso namin, sa pinakamatabang parte ng puso namin, Panginoon Lord, sa mga salita mong mapapakinggan namin. Ikaw, Panginoon, ang kumilos at manguna sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Katulad po ng nakalagay po sa ating caption, magpapatuloy lang po tayo sa atin pong series. Ano po, topic dito po sa Rema Fields na, have you ever wondered what pleases the Lord? Naitanong na po ba natin ito sa ating mga sarili? Ang sabi po ng Galatians chapter 1 verse 10 sa Contemporary English Version, I am not trying to please people. I want to please God. Do you think I am trying to please people? If I were doing that, I would not be a servant of Christ. Ang number one goal po ni Pablo ay bigyang kaluguran ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At ito po ay dapat goal din ng mga Kristyano, lalo na po ang mga lingkod ng Diyos. Amen po. Kaya po tayo naririto. If you please God, you will experience unexplainable joy and peace. Amen po. Proceed po tayo doon sa number 19 at sa number 20 na topic po natin ngayong hapon. Living in peace with others reflects God's perfect will. Basahin po natin dito po sa Roma chapter 12 verse 18. Sabi po sa The Passion Translation, do your best to live as everybody's friend. Ang mga Kristyano po o lingkod ng Diyos ay hindi dapat untouchable. Amen po, dahil apektado po ang Diyos ng relasyon. Naalala po natin, binabasa po natin sa Biblia na nung ang isang tao ay maghahandog sa Diyos ng kanyang sacrifice, ang sabi ng Panginoon, iwanan niya muna yung handog niya. At kung merong tao na nakagawa ng mali sa kanya, makipag-ayos muna siya doon at balikan niya yung handog niya sa kanya ihandog sa Panginoon. Amen po. Ayaw ng Diyos, makikita po natin dito ng ayaw ng Diyos ng broken relationships. Amen po. Where there is unforgiveness, there is an absence of peace. Anger and unforgiveness robs you of your peace. Amen po. It is like drinking your own poison. Naririnig po natin ito. It will only affect you. Amen po. Kung hindi natin nararanasan ang kapayapaan, maaaring tayo po ay wala sa perpektong kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po kailangan nating magtanong sa Diyos. Amen po. Naalala ko po yung nabanggit po, na ituro po ni Pastor Boy nung training. Huwag kang magstay sa loob lang ng simbahan. Lumabas ka, makipagkwentuhan ka sa mga kapitbahay mo. At katulad po ng bilin sa amin ni Pastor Ramean way back 2019, nung nag-start pa lang po yung isang simbahan po dito po sa Tarlac, ang sabi po niya, kapag lalabas kayo, bumati kayo sa lahat ng taong makakasalubong ninyo. Sa ganitong paraan, nagbibuild kayo ng atmosphere na nakakakilos ang pag-ibig at kapayapaan. Amen po. Meron po akong i-share na kwento po sa inyo about sa topic po na ito. May isa pong matandang lalaki na nakatira sa isang kagubatan. Pinili niyang manirahan na malayo sa mga tao para sa kanyang sariling kapakanan. Wala siyang kinakausap, wala po siyang sinasamahan. At itong matandang lalaki po na to ay kilala po siya sa
pagkakaroon ng masamang ugali. Dumating po ang time na nagkaroon po ng sakuna doon sa lugar malapit sa kinatatayuan ng kanyang bahay. Isang babae ang kumatok sa kanyang pintuan, tila naghahanap ng ligtas na lugar na matutuluyan. Ngunit itong lalaking pong ito, walang pagdadalawang isip, mabilis niyang sinara ang pintuan at hindi pinahintulutang pumasok ang babae. Makaraan po ang ilang minuto, hindi niya na narinig yung katok ng babaeng yun. At sinundan po ito ng katok ng isang buong pamilya sa labas ng bahay po niya. Ito pong pamilyang ito ay takot na takot. Mukha po silang takot na takot. Kumatok sila sa kanyang pintuan upang humingi ng tulong. Ngunit sinigawan niya lamang sila na umalis dahil nga po sa kasamaan ng kanyang ugali. Nang dumating ang ikatlong katok, hindi na lang niya ito pinansin at nahiga na. Naroon po siya sa madilim na kwarto niya. Habang siya ay nakahiga sa kanyang kama, nagsimula siyang makaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Ito'y konsensya sa pagtataboy sa mga taong lumapit sa kanya. Ngunit mas mahalaga sa kanyang sariling kapakanan at kapayapaan. Kaya po siya nanirahan doon sa kagubatan ay para hindi siya ma-access ng mga tao, para sa kanyang sariling katahimikan. Hindi niya mapigilan ang hindi mapakali na pakiramdam dahil ang pakiramdam na ito ay pakiramdam ng nakokonsensya. Tumayo po siya sa kanyang kinakahigaan at tumingin sa bintana. Napabuntong hininga siya sa kanyang nakita. Isang malaking apoy ang tumutupok sa kagubatan at dumiretso na ito sa kanyang bahay. Ang mga taong tinalikuran po niya ay mga taong nagmamalasakit lamang pala para sa kanya. Tinanggihan niya yung tulong na magliligtas po sa kanya. Ipinahamak niya yung sarili niya sa pamagitan ng hindi pakikisalamuha sa mga tao. Doon po sa kwento, ang totoong kapayapaan ay hindi yung mag-isa ka lang. Ang totoong kapayapaan ay hindi yung tahimik lang yung paligid. Ang totoo pong kapayapaan ay hindi lang sa ligtas yung lugar na kung saan kinaroroonan mo. Ang totoo pong kapayapaan ay hindi yung wala kang ibang ka-interaction na ibang tao. Dahil ang totoo pong kapayapaan ay pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos sa ating mga kapwa. At tulad po ng sinabi po sa Galatia, chapter 1, verse 5, pinalaya na tayo ni Kristo. Amen po, ang katibayan na tayo ay namumuhay sa kapayapaan, tayo ay malaya. Amen po. Hindi natin masasabi na tayo po ay nasa kapayapaan o may kapayapaan ka kung nandun sa isip natin na mayroong tao pala na hindi natin kapalagayan ng loob, o may tao pala na nakaalitan natin, o mayroon pala tao na nandun yung in between, nandun yung galit, yung inis at yung tampuhan. Amen po. Sinasabi po sa atin ng kanyang mga salita sa mga ganitong pagkakataon, huwag mong hayaan na lubugan ng araw yung galit mo. Ito pong verse na ito ay para sa atin kasi gusto ng Diyos na masagot ang mga panalangin natin. Amen po. Gusto ng Diyos na ma-experience natin ang totoong kapayapaan. Kasi mahirap po na matulog sa gabi na mabigat yung loob mo. Amen po. Maaring wala kang nakakasalamuhang tao o wala kang nakakausap na tao, wala kang malapit na tao sa'yo, pero iba yung bigat sa dibdib ng merong
kagalit. Amen po. Kaya niya po sinabi na huwag nating hayaang lubugan ng araw yung galit natin kasi ito po hindi para sa Diyos. Amen po. Ito po ay para sa atin dahil gusto ng Diyos na lahat ng panalangin natin ay masagot niya. Amen. Maibigay niya. At gusto ng Diyos na lubusan nating maranasan yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Amen po. At ang sabi po dito sa Isaiah chapter 43 verse 18, don't forget the former things. Do not dwell on the past. Ito pong past na tinutukoy po dito ay about po sa past mistakes, past failures, past broken relationships, past sins. Amen. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nagde-dwell dun sa nakaraan natin, sa mga hindi magandang nakaraan natin dahil it will only rob you of your peace. At katulad po ng nababasa po natin sa salita niya, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ibinigay niya na sa atin. Amen. At itong mga ganitong mga bagay ang magiging hinder para maranasan natin yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Yung mag-dwell tayo dun sa nakaraan nating pagkakamali, nakaraan natin na failures, nakaraan na mga broken relationships na tinanggal na ng Diyos, inilayo na sa atin ng Diyos, at yung mga nakaraan nating kasalanan. Amen po. Mabuti po tayo kasi ang Diyos po natin ay God of second chances. Amen po. Kaya po sinasabi ng Panginoon sa atin na forget the former things. Amen po. Do not dwell on the past. At ang sabi po ng Philippians chapter 4 verse 13 to 14, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ito po ay isinulat sa atin ng Apostol Pablo. Amen po. Ito yung goal niya sa buhay. Ito yung mantra niya sa buhay na kinakalimutan niya ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen po. Almost 2 weeks na lang po at matatapos na ang taong 2025. Amen po. Papasok po tayo muli sa panibagong taon, panibagong pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos, panibagong pagkakataon na siya ay mapaglingkuran at makabawi sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya ngayong taon po na ito. At ang tunay po na nakalulugod sa Panginoon ay yung mayroon tayong relasyon dun sa ating kapwa. Amen po. Mahirap po itong gawin. Pero kung hindi maayos ang relasyon natin sa kapwa natin, hindi natin masasabing maayos ang relasyon po natin sa ating Diyos. Amen po. At dito po sa pang number 20, have you ever wondered what pleases the Lord? Number 20, ang sabi niya po dito, speaking truth in love honors God and edifies others. Sa Efeso chapter 4 verse 15, basahin ko po sa inyo sa Magandang Balita Biblia. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Yung buhay po natin ay isang testimony sa mga tao, especially sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Hindi yung service natin ang nagmamatter sa Diyos, kundi yung lumalabas sa bibig natin dahil ito ang nilalaman ng puso natin. Amen po. Hindi yung pakikinig lang ang importante sa Diyos. Hindi yung pakikinig lang ng salita niya ang importante sa Diyos, kundi yung application nito sa buhay natin. Amen po. Mayroon po akong kilala, ang sabi niya, nakita ko yung pagbabago dito sa taong ito. Pagbabago sa ugali niya, pagbabago sa pananalita niya, kaya nahikayat ako na kilalanin yung Diyos na pinupuntahan niya sa simbahan. Amen po. At katulad po ng sinabi sa verse na ito, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan.
sa diwa ng pag-ibig. Trabaho po natin na sabihin sa mga tao ang katotohanan. Walang iba po kundi ang mga salita ng Diyos. Amen po. Pero dapat dun sa pagpapahayag natin ng kanyang mga salita, dun sa pag-share natin, dun sa pagtuturo natin, dapat maramdaman nila na driven ito ng pag-ibig. Amen po. Hindi ng kondemnasyon. Kailangan natin silang tulungang lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos, at humingi ng tulong sa Diyos. Ito ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, yung ipinapahayag natin sa kanila ang katotohanan ng may pag-ibig. Amen po. Meron po kasi na iba na mga tao na ang goal nila ay ituro lang yung salita ng Diyos. Walang halong emosyon. Hindi mo mararamdaman yung pag-ibig doon sa message ng Lord sa salita niya. Amen. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa kanyang salita, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, kailangan nating magsalita. Sabi niya dito, ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen po. Every time na magsasalita tayo, dapat nandun po na nararamdaman ng iba yung pag-ibig na nagmumula kay Jesus sa buhay natin. Amen po. So, yun lang po yung mai-share ko po sa hapon pong ito. Bago po tayo mag-close, magkaroon tayo ng pagsisiyasat sa ating mga sarili na ito po bang from number 1 to 20 ay nagagawa po natin. Amen. Kasi kung gusto natin na malugod ang Diyos sa bawat isa sa atin, itry po natin na make every effort to practice yung mga ipinipreach po sa atin. Amen. At mararamdaman po natin yung unexplainable joy and peace kapag nalugod po ang Diyos sa atin sa pagsasagawa ng mga bagay po na ito. Sino po ba dito ang nais po na mabigyang kaluguran yung Master? Hindi po ba lahat po tayo? Amen. At ang kagandahan po nito, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na kung paano ano yung gagawin natin para hindi masayang yung mga effort natin, yung mga sacrifices natin, yung pagtatanim natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. At doon sa mga ginagawa natin ay mabigyan nating ngiti ang Diyos sa mga ginagawa po natin. Amen po. So sabay-sabay po natin na i-practice, i-recap natin yung ilan sa mga napakinggan na natin, na mga itinuro po ng mga pastor natin. Kung i-practice po natin ang mga bagay po na ito. Amen po. At naniniwala po ako na kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, malulugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang salita po ng Panginoon, wala siyang itinuturo na ikapapahamak natin, kundi ikaka-benefit natin. Amen po. So, pag-aralan pa po natin sa susunod na araw, mga nahuhuli pa po na topic sa series po na ito. Before po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Pray po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo kami na makasunod sa lahat ng mga sinasabi mo sa iyong salita. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na mapagpakumbaba sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. Patuloy kang i-glorify, patuloy kang sambahin, purihin sa pangalan ni Hesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin.